Paalalahanan po natin ng Panginoon. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Lagi pong mabuti ang Diyos. Kahit po na tayo ay dumadaan, sumusuong sa mga baha, ang Panginoon ay mabuti. So ngayong blessed Sabbath to all, purihin ng Panginoon sa bawat buhay, bawat kalakasan na binigay ng Panginoon sa atin. Tayo buhay pa, gising pa, at tumatalon pa, pumapalakpak pa. So, yan. So, pag sinabi ko, yan po ang ating mensahe sa araw na ito, ay ang paalala ng Panginoon sa atin. Pag sinabing cautions, ano po ba yun sa atin? Warning. Tama mo? Pag may sa mga may sasakyan, no, they should understand every sign. No, dapat may mga sign. No, ang word laging nagsasabi, I saw the sign. Diba? Humihingi ng sign ang mga ang iba na naghahanap ng mga uyab. Yun. Naghihingi sila ng sign. But the Lord's always taught about caution. And the Bible is full of cautions. Warning. Marami pong warning dyan. I don't believe we cannot simula sa Genesis hanggang sa Revelation. Especially Revelation, maraming warning si Lord. So, paalala ng Lord, no? Baka kasi nakakalimot na tayo. May sakit kasi ang mga Kristiyano na ganyan yung amnesia. Tama? Minsan may sakit tayo, aminin natin. No? Ang mahalaga, yun yung meron tayong pag-amin sa Panginoon. No? Ang mahalaga po ay alam po natin that God is always about warning. Kaya nga sabi dito, Bible is basic instruction before leaving earth. No? Punong-puno ng paalala ang Lord sa Bible. Marami siyang paalala. And the summon and sum up of the Bible is all sum up of eternity. Ang magiging kahahantungan ng ating mga kaluluwa. Yun lang ang nais ng Lord. Ang Lord, hindi niya kailangan ng kayamanan mo. Ang Lord, hindi kailangan ng kagwapuan mo o kagandahan mo. Panlupa lang yan. Ang Lord, hindi kailangan ng kalakasan mo. Ikaw ang nangangailangan para lumakas ka sa Panginoon. Panlupa lang yan. Itong lahat na nakikita natin, itong lahat na meron tayo na pinagkakaabalahan natin, ibabaon lahat yan sa lupa. Pantay-pantay ang ating mga paa. Pero ang salita ng Panginoon ay laging nagpapaalala sa kondisyon ng kaluluwa ng isang tao. Kaya meron siyang tinatawag na cautions. No, laging may caution si Lord, may warning, o anak, lumilihis na yata ang paa mo. No? At sa paanong paraan ang Panginoon nangungusap, no? Kaya sa church meron pong tinatawag na five-folds ministry na hindi po pwedeng pastors lang ang meron sa church. Dapat magkakasama po ang 5 fingers na yan. 5 fingers, evangelist, pastor, missionary, apostleship, and the most of it, prophet. The prophet is always use warning. Sila po ay tagapagtrumpita. Pag nakikita na nila na may gumigiwang-giwang na, sila ay laging sumisigaw na, oh, danger! Danger. Sila po yung alarm ng church. Kaya hindi po natin pwedeng maiwasan yan. No? Kung ayaw mong makarinig ng masakit at ayaw mong ma-rebuke, while we are in earth, the church is still open, come and go ang tao. Pero pag namatay ka, it is God's who choose. Either makapasok ka sa pintuan ng Lord o hindi. It is not your choice. Here, dito sa lupa, pwede ka pang mamili. Pero kapag ikay namatay, wala ka pwedeng pagpilian. Ang Lord ang pipili para sa atin. Kaya napakahalaga po. Kaya sabi doon in Joel 2, no? In the last days, the Spirit of the Lord will pouring out sa lahat, no? That they will have dreams and vision, young and old, baging ang children, babies, infant, they can have dreams and vision. But be careful. Not all your dreams is right.
Kasi kung ang dreams mo is tapan to your desire, that is very wrong. God is always speak right and warn us to be taken out from the danger. Yun ang po ang laging ang Panginoon is always lead with wisdom and counsel. Kaya sabi, di ba, ang caution na yan is pwedeng be careful, no? Mainit, no? Ang mga bata, out of their curiosity, pag nakikita nilang nag-aapoy, no? Pinipilit ilagay ang kamay, parang si Daniel, no? Nung nagumagawa ng mga, glue gun. Dahil out of their curiosity, kahit sabihin mo na, it's hot, don't touch. Dahil out of their curiosity, they will touch. Kapag hindi nila naranasan, hindi nila talaga nalalaman. Ganun ang isip ng tao. Pero tayo po ay may tamang kaisipan na tama po. Meron na po tayong tamang edad, may tama na tayong pag-iisip at tama na tayong pagtimbang kung tama o mali ang ginagawa mo. Kaya but the Lord, dahil laging may amnesia ang mga Kristiyano, the Lord is always sending prophets in the church. No? Kaya wag nyo, kahit na anong gawin nyo, no? Yung mga makikita nyo, mga propeta, palagi yan, di ba? Palagi yan sa mga group chat, sa mga ganun po ang mga propeta. Kasi sabi nga ni Jeremiah, when the word of the Lord comes to Jeremiah the prophet, it's like, no, para daw siyang apoy naglalagablab sa kanyang puso. Na kapag hindi niya sinabi, ay para siyang sasabog. Kaya ganun po ang mga propeta. There is always caution to those who have, and we keep praying, no, in the church. I always pray that God will always have pouring out a spirit of prophecy. In the last days, in these very end days, you do not understand, and you will not know kung talagang parating na ang Panginoon unless meron kang ganyang espiritu. Ikaw ang makakaalam dahil binigyan ka ng Panginoon ng espiritu of prophecy. Ang prophecy ay hindi para to benefits an individual, but that is an alarm. Alarm ng Lord sa makalangit, sa kalangitan, patungo dito sa lupa, na kung paano magpiprepare ang mga tao. Kaya, in the next page po, I was just giving an example of the life of Ezekiel. Huwag kayong tumawa. Move on. Move forward. So yan po, in book of Ezekiel, Ezekiel chapter 3, sabi niya, the voice said to me, sabi niya, sa Tagalog po ako mag-aano. Kasi wala naman tayong English. That is for, concern tayo sa ating mga kapatid pag may mga English. Sabi niya dito, no, in verse 3, sabi niya, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Ano kayang kinain ni Ezekiel dyan? Sabi dito, kinain ko nga ang aklat. No? Ang aklat ng Panginoon ang kanyang kinain. Ang laki, no? Kinain niya yung aklat. Amen? Sabi dito, sa aking panlasa, ito'y kasintamis ng pulot pukyutan. Pag tayo ba'y nakakarinig ng Word of God that strike your heart or sa ginagawa mo, what is your response? Kasi parang ang mga Kristiyano ngayon, pag nakarinig na ng parang rebuke na Word of God, hindi naman, Word of God naman yun. Hindi naman galing kay pastor na emotionally si pastor na nagsasabi or may hugot si pastor sa bawat isa. That is the Word of God. But ang Kristiyano ngayon, para silang nakikipag-away sa Word of God. Pag nakarinig, do not rob my tithes. Sabi, how can I rob God through the tithes and offering? Naku, parang nag-iba na ang anyo. Nakikipag-battle. No? Pero si Ezekiel, iba ang kanyang response. Sabi niya, parang matamis na pulot pukyutan. Alam po natin yun, honey. Sweet like an honey. May kanta po niyan, may awit. Tama? It's like honey. Pero naintindihan mo ba yun? Ibig sabihin ng awit na yun? Your word is like honey on my lips. Tama? On my lips. So dapat ganito tayo mga Kristiyano, katulad ni Ezekiel.
Na kapag nakarinig ka ng salita, hindi ka para kang nag-aano ka na agad, yung parang incredible hope na. No? Parang, manda si pastor. Ano din ako. Diba? Gagamit din ako ng word of God. That's very wrong. Amen? Very wrong po yan. So, wag pong ganyan. Hindi yan espiritu ng Lord. Espiritu yan ng kabila. So, kita po natin, sabi dyan, sa aking panlasa, ito'y kasintamis ng pulot pukyutan. Kaya ang nangyari sa Christianism ngayon is like they are debating by word. Because they don't want to accept it. Nasasaktan sila. No? It's better that you are being hearts, yet your soul are saved. Ang kaluluwa mo naliligtas. Rather than you are being comforted, then namamatay ang kaluluwa mo. That's very danger. That is one of the cautions. Danger po yan. Danger zone. Kaya sabi dito, sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinapasabi ko sa iyo. Ito ang gawain ng mga prophets, ng pinapasabi ng Lord. Hindi po mga marites ang mga propeta. Hindi po sila mahilig. Sila ay palaging nasa alone zone. At malalaman nila because dahil the Lord speak to them. No? The Lord was speaking to them. Kaya sabi dito, at pupuntahan mo ang iyong sambayan ng Israel at hindi ibang bansang mahirap unawain ang salita. Ang pupuntahan mo ay mga taong nakakaunawa sa mga sasabihin mo. Ngunit hindi sila makikinig sa iyo sapagkat ako'y mismo'y ayaw nilang pakinggan, matigas ang ulo nila. Nakita niyo na po? Why people are being resistant? Because of stubbornness. Hard-headed. Ayaw nilang tanggapin ang pinapasabi ng Panginoon. Kaya sabi dito, ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila. Ang mga propeta ay ginagawa yan, pinapatatag yan ng Lord. The more na nangungusap sa kanya si Lord, the more siyang tumatapang. Ay huwag kayong magtaka. Maraming dibura sa JCKC. Kaya sabi dito, ngunit ikaw ang gagawin kong katapat nila, patitigasin ko ang iyong kalooban tulad nila. Patatagin kita tulad ng isang batong buhay. Huwag kang matatakot sa mapaghimagsik na sambayan ng iyon. Sinabi pa niya sa akin, pakinggan mong mabuti at tandaan itong sasabihin ko. Pumunta ka sa mga kababayan mong dinalang bihag na tulad mo. Sa makinig sila at sa hindi mo ang sabihin mo ang ipinapasabi ko. No? The prophets doesn't care if either you like them or not. No? The prophets care how God tell them kung ano ang pinapasabi ng Lord. Katulad na sinabi ko kanina, si Jeremiah, pag nang salita ng Panginoon, ay lumalagablab sa kanyang puso, hindi niya kayang i-hold or i-compromise ang salita ng Panginoon. That is the work of the prophets. And ako'y itinaas ng Espiritu at narinig ko ang ugong ng isang malakas na tinig na nagsasabi, purihin ang kaluwalhatian ni Yahweh ang Panginoon, ang kalangitan, at narinig ko ang paspas ng pakpak ng mga nilalang na buhay at ugong ng kanilang magulong na parang ugong ng malakas na lindol. Naramdaman ko ang kapangyarihan ni Yahweh at nag-aalab ang galit ko habang ako'y iniliglipad ng Espiritu. Remember, church, God is love. But God hates abomination. Abomination is not only like LGBT. Abomination is what we are doing that is against God, that He hates what we are doing. That is abomination to God. At ayaw ng Panginoon, at kaya siya nagpapadala ng mga propeta to warn. No? God can hates us. Seven deadly sin. No? Sabi ng Panginoon in Proverbs 6, there is 7 deadly sins that God hates. Lying tongues, mga detestable na mga ginagawa natin.
Kaya sabi doon, at dumating ako sa Tel Aviv sa baybay ng ilog Kibar sa lugar ng mga dinalang bihag. 7 araw akong natigilan at hindi makapagsalita. So there was a time pag tinitame ng Lord ang kanilang tongue, it will be tame. Hindi sila nagsasalita. But when the Lord says, magsalita ka, doon lang sila nagsasalita. Kaya nalalaman nyo yan. If that person is have a prophetic call of God. Kaya sabi dito, pagkaraan, itanong tayo Ate Nelia ng 16. Pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Caution, warning po, no? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka, baka nakakatulog ka na dyan. Babala. Kapag sinabi, kung tiyak na mamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong mang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. This is the very danger zone sa mga tinatawag na prophets. When the Lord wants you to speak, speak. Do not compromise. Kasi pananagutan mo ang kaluluwa ng iyong kapatid na nalulunod na sa kasalanan, na mamatay unti-unti ang kanyang kaluluwa. Eh sabi dito, subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo iyon pananagutan. So once that you have warned to a person, hindi mo na pananagutan yun, kapatid. Huwag mo nang problemahin. Huwag mo nang i-burden. Alalahanin mo ang iyong, kaya nga sabi ni Paul, examine yourself. Sometimes we try to correct others, pero yung ginagawa mo, you are still in a secret life of sin. So sabi ni Pablo, paalala sa atin, examine yourself. No? Correction is being right, yes. But examinin mo muna ang sarili mo. Baka meron kang ginagawa and you just have hidden. Gusto mo lang matakpan ang ginagawa mo. That is wrong. There is differences of what God has spoken and to you, to that person, and what God you should have to be response. Ganun po yan. Naintindihan po ba natin? Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihan niyang ginawa. Noong una at mamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan, kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamatay at wala kang pananagutan. So, naintindihan po natin kung bakit there is a sign. Bakit po ba may sign? Kahit dito, in the construction, no? Pag nakikita po natin ang mga construction, minsan matigas talaga ang ulo ng tao. Na nakita na do not enter. Ang signage that you will be caused in danger. Papasok pa rin yan hanggang sa hindi siya nasuong doon sa ilalim. So same sa atin po, marami din pong warning ang Lord. And God is always speaking, sometimes in the condition of that person towards the situation, and minsan sa dreams and vision, nangungusap ang Lord. No? Nangungusap ang Lord. Kaya sabi nga, di ba, walang pwedeng ilihim sa Panginoon. No one can hide upon from God. You can hide in us, pastors, leaders, but you cannot hide from God. God is always speak. God is always gives warning to us. Lagi po siyang nagpapahayag. Balik po doon, Ate Nel. So tingnan po natin yung mga warning ng Panginoon, God's warning, para mabilis lang po tayo. So kung dito, inaaral mo ang mga warning in a signage of, halimbawa sa mga construction or any area that have flooded, may mga flood, or when you are driving, may mga sign yan.
Kasi alam mong bakit? Magkakaroon ka ng fine. Or kaya it will cause your life into danger. Ikakamatay mo. Tama? Pag may naka-sign kaya na sign of fire, papasok ka pa ba? No. And what is God? Why is giving warning and sign? Ang Lord, when you are in a sin, kapag tayo ay nagkakasala na, God is always giving a sign to us, to warn us, na hindi na tama, anak, ang iyong nilalakad. Ang nilalakaran mo ay nandun ka na sa ibang apoy na ang nilalakaran mo. Hindi ka na nag-aapoy sa presensya ng Lord. Nag-aapoy ka na doon sa kabilang buhay. Maaring maayos ang buhay mo, maaring maayos ang pamumuhay mo, pero yung kondisyon ng kaluluwa mo, God is not after of what's your life right now. God is after of your soul. Lagi nating tandaan yan. Ang Panginoon is after sa kaluluwa mo. Jesus Christ died for your soul. Not of what you can, kung anong kaya mong abutin, kung gaano ka katalino, o kaya mong gawin sa mundong ito. No. God is only concerned for every soul. Kasi alam ng Panginoon, even Jesus Christ has been teaching many of more about hell, no, sa impyerno kaysa sa mga makalangit. Why? It's a warning to understand that there is a danger to the condition of every soul. Meron po siyang warning, and God's always have a warning sign. Sabi dito, look, tingnan mo, no? In 2 John 1:8, be sober, be vigilant, be watchful, no? Be careful. Katulad kanina ng Hebrew. Heed the instruction of the Lord. Be not deceived. Ano po ba yung mga instruction na yan? Mga warning ng Lord, beware, there is dog, no? Wild dogs. Beware. Papasok ka pa ba na hindi ka kilala ng mga aso na yung mga aso na pang-military, tas gusto mong pumasok, gusto mo bang lapain? At alam natin na, no? Pag sinabi ng Lord na beware, that is devil, evil. Mga evil ways, evil words, evil acts, evil heart, evil mind. Yan po ang inaano ng Lord, that be not deceived of this. Huwag kang ma-deceive sa mga ganon. Even Jesus was warned to the people na nagtuturo in a false teaching. They're teaching only prosperity. They're teaching sugar-coated preaching. God is telling us that you should not be deceived. No? Winawarningan tayo ng Lord, beware, warning, danger, yell not, resist. No? Kasama po lahat yan, resist the devil, and they will flee. Hindi po pwedeng ikaw ay, alam mong binigyan ka na ng Lord to resist. Ibang resistant ang ginawa mo. Nagre-resist ka pagka tinatama ka ng kapatid mo. No? That's wrong. Abstain. No, the works of our flesh. Hear, watch, be not. Yan po ang mga warning ng Panginoon. And hindi na po natin yan isa-isahin. Yan sabi doon sa Hebrew, na binasa kanina, ito ang paalala, no, ni Pablo sa atin. And he quote Pablo teaching that one regarding of the time of Moses in the wilderness. At ayaw niya. Bakit winawarning to ni Paul? At sino ang winawarningan ng Lord dito? Sino ang winawarningan ng Word of God na ito? Tayo pong nasa loob. Hindi ko po pwedeng warningan yung kapitbahay natin dyan, yung hospital dyan, paanakan. Hindi ko pwedeng warningan yung kapitbahay namin na hindi nakakilala kay Lord. Ang winawarningan ng Lord, tayo na mga mananampalataya. Tayo na nagkiklaim that we are Christian. Tayo that claim that we walk with God, we serve God. It is for us to be warned. Ang sabi dyan, no? Ang paalala dyan ni Pablo in Tagalog, sabi niya, be careful. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama
Bakit winawarningan dyan ni Pablo? Na may pusong masama. Because habang tumatagal tayo sa church, habang tumatagal at marami kang nalalaman, minsan hindi ka napapabuti. Sumasama ang kondisyon ng puso mo. Bakit? Dahil marami kang nalalaman, ayaw mo nang tumanggap ng pagtutuwid. Dahil alam mo ang ginagawa mo. Yes, sometimes, alam natin ang ginagawa natin, but in the eyes of the unbeliever, at maging sa mata ng mga mababaw sa pananampalataya, hindi tama ang ginagawa mo, kapatid. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, be warned. Be careful, mag-ingat ka. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo, mag-ingat ka. No? Ingatan mo ang puso mo. Kaya sabi dyan, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya, the unbelief. Pag magkakaroon ka na ng mga unbelief, no? Habang tumatagal ka kay Lord, habang tumatagal kang Kristiyano, the more ka dapat nagiging supernatural in faith. Hindi ka doubter. Hindi ka unbelieving. Dapat natitwist mo ng ang unbelieving na yan into supernatural faith. No? Kaya tayo ay binibigyan ng paalala. No? Paalala sa atin. Eh sabi niya sa halip, ay sabi ito, at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Yan ang nagpapalayo sa tao. Pag tumitigas na ang puso ng tao, habang tumatagal siya sa church, habang tumatagal at marami siyang nalalaman, habang marami siyang nakikita, habang siya ay naglilingkod, tumitigas na minsan ang puso. Kaya dito, si Pablo, hindi siya nagpapaalala sa mga kapitbahay niya. Ang lagi niyang pinapaalalahanan is ang nasa loob ng simbahan. Tama? Amen po? Kaya sabi dito, no, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw. Sabi dito, magpaalalahanan kayo araw-araw. Kaya wag po kayong magalit kay sister kapag pinapaalalahanan ka araw-araw. Cooking ministry, pledge na. Oh, natayo na. No? May naka-assign dito. So wag po tayong magagalit kapag may nagpapaalala sa atin ng paulit-ulit. Kasi tayo ay may sakit na amnesia. Laging nakakalimot sa ating commitment sa Panginoon. Laging nakakalimot na Sabbath day na. Minsan, mas nauuna yung layaw kaysa sa pag-prepare para sa Panginoon. Kaya laging nagpapaalala, no? Kaya huwag kang magagalit kung may nagpapaalala sa'yo. Matuwa ka nga, may nagpapaalala pa sa'yo. Hindi yung sasabihan ka, buti nga sa kanya. Pagka nandun ka na sa consequence sa ginawa mo, sasabihin sa'yo, buti nga sa kanya. Pero hindi naman nagpapaalala. Pinapaalalahanan tayo para hindi tayo mapasama. Hindi tayo mapasama sa ating mga ginagawa sa Panginoon at hindi mapasama ang ibang tao na nakakakita sa atin. Ganun po ang paalala. Vice versa. Two-way po yan, hindi po yan one way. Si Jesus lang ang one way. No? Only Jesus is the one way, no other way. Kaya sabi dyan, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Ngayon, this is the day of salvation. Bukas, makalawa, hindi mo alam kung buhay ka pa. Kaya ngayon, ang paalala ng Panginoon, upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Ano ang nagpo-cause sa tao? Bakit tumitigas ang puso? Kasi ini-embrace yung sin. We are not prone of that. We are still on flesh. Nasa laman pa rin tayo hanggang ngayon. You are not prone of that. Minsan may mga plano, may mga decision ka, may mga ginagawa ka that seems right to you but it's not right in the eyes of God. That's why God is always reminding us na ngayon dapat magpaalalahanan kayo. Araw-araw nga sinasabi, minsan ang pastor isang bisis na lang sa isang linggo nagpapaalala. No?
Isang bisis na lang nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero pagdating mo sa labas, kaaway mo si pastor. Hindi, kaaway mo ang Word of God, Jesus. Ang kaaway mo, hindi kami. Kami ay tagapagsalita lang. Ang kaaway mo ay ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating iniisip. Mag-ingat tayo sa ating mga puso. Ingatan natin. Guard your heart, sabi sa Proverbs. Kaya sabi niya, sa gayon maging matigas ang puso. Diyan nagsisimula kung bakit nagiging matigas ang puso ng tao. When there is sin, and they don't want to touch that sin, tumitigas ang puso ng tao. Kaya sabi diyan, sapagkat tayo lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Unang sumampalataya. No? Alalahanin mo, no? Nung una mong nakilala si Lord, in love na in love ka, on fire ka sa church, on fire ka sa lahat ng gawain. Lahat on fire ka. Kahit hindi pinapagawa, ginagawa mo. Lahat na lang, wala kang reklamo, wala kang complain. Pero bakit kapatid, habang tumatagal ka, palamig ka ng palamig. Bakit kapatid, habang tumatagal ka, pabiter ka ng pabiter. Habang tumatagal ka, paasim ka ng paasim. Hindi ka na nagiging sweet aroma sa Panginoon. Because you do not want to accept the Word of God. You want to resist it. Ayaw mong masundot ang kasalanan na ginagawa mo. Ayaw mong tanggapin sa sarili mo. Isa lang ang gusto ng Lord, no? When we should have admitting in ourselves that sometimes we sin against God. Sometimes we sin our brother and sister. Napakadali. Ano po bang madali? Ang magpatawad at tanggapin? O ang magmatigas ka? Habang nandyan ka sa Panginoon, lalo kang tumitigas? Sabi ng Lord, lalo pa niya patitigasin. Pag ang nagmamatigas, patitigasin pa niya lalo. No? Kasi ang usapan dito sa Hebrew na to na sinasabi ni Pablo is during the time of Moses, marami ding naging matigas ang puso. Kaya hindi sila nakapasok sa pangako ng Panginoon, the promised land of God. Sino dito ang gustong magpunta ng langit? Lahat tayo gustong pumunta. Sino? Tumaas ang kamay ng sinong gustong pumunta ng langit o kakaunti lang. Hindi sila sigurado. Diba? Promised land is not only about the blessings that you have received every day. Hindi yan ang iniibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang kapahingahan mo sa presensya ng Lord. Na habang nandito ka, nararanasan mo ang makalangit. Hindi langit-ngit. Naglalangit-ngit ka kapag nakakarinig ka ng mga salita na hindi mo gusto. No? Naglalangit-ngit ka kapag panahon na ng bigayan. Diba? Naglalangit-ngit tayo pag malalim na, pag hindi na natin kayang tanggapin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, no? Kailangan maging sure tayo sa langit tayo pupunta. Kaya sabi dito, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. No? Huwag mong patigasin ang puso mo, kapatid. May mga pusong bato pa ba dito? Ha? Wala na, no? Dapat hindi na tayo tinatanggap yung awit na pusong bato. Dapat pusong dalisay na. Dapat na-inspired ka na sa pusong dalisay, hindi na sa pusong bato. O ibang bato yung hinihit-hit mo. Diba? Hindi na kinakain, hinihit-hit na. So walang ganon kay Lord. Kaya sabi niya, tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos, sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit na narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat nang inilabas ni Moses mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? Sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin?
hindi sila makakapagpahinga sa piling ko. Kaya minsan hindi mo na nararanasan dito yung totoong rest. Kasi nakarinig ka pa lang ng isang word of God. Masyado mo nang dinidibdib, kapatid. Kung sa dibdibin mo, sabi ng Lord, isulat ang salita ng Panginoon, write it in the tablet of your heart, para doon ay mabago ang buhay mo. Hindi po dito sa church paramihan, pabanalan po at pasunuran sa Panginoon kung paano ka sumusunod sa Lord. Hindi po paramihan sa church. Darating ang panahon, magliliglig ang Lord. Ililiglig ang pananampalataya mo. Ililiglig ang paglilingkod mo. Liligligin tayo ng Lord. Darating ang panahon. May pagliliglig ang Panginoon. Parang ipa yan, no? Parang yung tahip ng isang bigas na iniipa. Kaya sabi na makikita ang ating pananampalataya kapag tayo ay tinatamaan. Nakikita ang ating pananampalataya kapag tayo ay nasa sitwasyon na parang hindi ka komportable. Nakikita ang pananampalataya ng isang totoong Kristiyano kapag siya'y punong-puno ng problema pero hindi niya naiinda. Yun ang totoong mga nakakapasok sa presensya ng Lord. Yun ang totoong nakakaranas ng kapahingahan sa Panginoon. At true rest of God, no? Dapat pag pupunta ka sa tahanan ng Panginoon, handa ang iyong puso para kang kawal. Totoong kawal ng Panginoon. Handa ka sa lahat ng maririnig mo. Handa ka sa lahat kung sino ang hinaharap mo, kundi ang Panginoon. Kaya sabi dyan, no? Yung mga taong hindi daw sumunod noon sa panahon ni Moses, hindi sila nakapasok sa lupang pinangako ng Panginoon dahil sa kawalan ng kanilang mga pananampalataya. At hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng warning, ng paalala. Kaya sabi dyan, in the next 49, the dangers ahead, no? Neglect, unbelief, hindi ka nagmamatured, nagdo-drawing back ka. Ano ba yung drawing back? Papaurong, patalikod ang hakbang mo, hindi pasulong. No? Pag ang mga sundalo, dapat lakad pasulong, hindi lakad paurong. Habang tumatagal ka, dapat pasulong ang lakad mo sa Panginoon. You should be always, parang lagi kang tinitingnan mo ang kabila at kaliwa at kanan mo kung nasa tamang daan ka pa ba. Baka masasagasaan ka na. Nandun ka na pala sa Broadway, wala ka na sa narrow way. No? Kaya sabi dyan, the dangers ahead in this Hebrew, na sinasabi dito sa Hebrew, is yung negligence natin. We neglect the Word of God, the call of God, the warning of God, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, the call of God, our unbelief, and not maturing, hindi ka nagmamatured, drawing back, refusing God. No? When we refuse to God, nagre-refuse ka na, hindi na ikaw, ang motibo mo ay ang maglingkod sa Panginoon. Hindi ang motibo mo ay pasayahin lamang ang sarili mo. Kapag masaya ang naririnig mo, masaya ka. No? Hindi po ganun. Dapat lahat po yan, tinatanggap po natin ang bukal sa puso natin. Kaya sabi dyan, God's warning sign, warn each other every day. Yan po ang warning ng Panginoon sa atin. Dapat nga daw, araw-araw tayong magpapaalalahanan, kapatid. Dahil kung tayo tunay na magkakapatid, dapat tayo nagpapaalalahanan. Hindi yung sasabihin mo, bahala siya dyan sa buhay niya, lumangoy pa siya dyan sa kasalanan niya, hayaan mo siya, malunod siya kung gusto niya. Hindi po ganun. We should concern one another. Ang totoong mahal niya ang kanyang kapatid. Dapat pa'y napaalalahanan niya, hindi na niya hintayin si pastor magpaalala. Hindi na niya hintayin si leader na magpaalala. Kapatid, parang mali nang ginagawa mo. Parang wala ka na sa tama. Parang may tama ka na. No? Kailangan mo na ulit tamaan ng Word of God. So yun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Yes, sabi dyan, danger, high voltage.
keep out. No? Merong nakasabi dyan na danger, high voltage, keep out. No? Sasabog ka, kapatid, ang pananampalataya mo, sasabog ka. Kaya sabi diyan, God's warning, no? Dalawa lang ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Tama? Pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. Kaya, sabi ng Panginoon today, walang nakakasiguro sa buhay mo, kapatid. Walang nakakasigurado kung ikaw ay totoong ligtas talaga. No? Paano kung abutan ka ng Lord na ganyan ang sitwasyon mo? Paano? Paano ka na? Paano na ang kaluluwa mo? At least kung kami man ay nagsabi, hindi na namin pananagutan. Pananagutan na mo sa Panginoon ang lahat. Kaya sabi dyan, no, malapit na po ako. In Proverbs po, sabi niya, God's word is to protect us as not to punish us. Kaya sabi ng Lord in Revelation, no, ang kanyang mga minamahal ay kanyang binibigyan ng babala. He discipline or he warn sa kanyang mga minamahal. Ang mga mahal niya ay talagang binibigyan niya ng babala. Eh sabi diyan, magandang balita sa 27:12. Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mag-ingat ka. Baka mautangan ka mamaya. Ngunit, di ito pansin ng mamang kaya siya'y napapahamak. So there is differences. Ang totoong matalino ay nag-iingat. At tinatawag ng Lord, meron pa nga sinasabi sa Proverbs, those who are not thick-head, the instruction of the Lord is as stupid. Stupido daw ang hindi nagpapatig ng counsel at instruction ng Panginoon. Kaya sabi dyan, no? Alam ng matalino kung may panganib, nalalaman niya, at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Kasi alam po natin, ang bawat kategorya ng ating kasalanan, every category of your sin, even the Lord is God is love, but God hates us when we are in the condition of category of sin. There is always a category of sin, at ang consequence ay hindi tayo makaka-escape. There's always a consequence of every sin that we are doing. Alam po natin yun. In Galatians, sinasabi doon kung ano ang tawag ng laman sa 5. Hindi ko na pwedeng isa-isahin. As it always here, na lagi po yan dito, nagiging mensahe. And I don't know how you take that into your heart, how to accept, no? Kung paano natin ipinapamuhay, paano ba natin tinatanggap yun. Even as pastor, we are being teaching. When there's a pastor preaching here, we take it as for us also, to learn for our ways, to remind us kung ano nang ginagawa namin. It is not about sa pointing finger, it is about to generalize. Lahat kami kasama. And there's someone God is using here in the front of this pulpit. It's not about in our opinion, it's not about your own opinion. It's about God's Word. Salita ng Panginoon, magkabilay talim. No? Na ito'y tinatagpas ang ating mga kaluluwa, kasu-kasuan, kaisipan, motibo ng puso mo. Yun po ang ng Panginoon sa salita niya. Yun po ay pamantayan ng prinsipyo ng Panginoon sa kanyang salita. Eh sabi niya, take heed to God's warning. No? Kaya sabi dyan, Proverbs, kawikaan, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay naakay ng mali niyang unawa. No? Parang ganito lang. I will just tell you some story. No? A light story. Halimbawa, galing ka sa isang relasyon na mali. Papasok ka rin ba sa mali? Diba, Ate Geraldine? Kung pinalaya ka ng Panginoon sa maling relasyon, papasok ka pa rin ba sa mali? Ang tawag ng Lord doon, mangmang. And there's another one. Alam mo, broken ka. Magpapakounsel ka din doon sa not broken din. Ano mangyayari sa'yo? Magdadamayan kayong dalawa. Durog-durog na kayo. Diba? Oo nga, ganun nga.
Totoo nga yan. Pumunta ka, magpa-counsel ka doon sa mga nare-restore ang kanilang relasyon. Because they can be imparted you a right counsel, a right direction of your life. Mali yung kapatid. Maling kaparaanan. Ganun po ang pamantayan when we take head of instruction of the Lord, take head the warning of God. Hindi ka pwedeng pumasok, lumabas sa isang mali at papasok ka ulit sa isang mali. Para mong double dead. Kumbaga sa baboy pa double dead ka. Diba? Ganon din sa kasalanan. Kung lumabas ka sa kasalanan, huwag ka nang pumasok ulit sa kasalanan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, mag-ingat ka. Kung lumabas ka doon, no? Kung ikaw mismo, you allow yourself para lumaya doon, unless those people, they don't really want to accept or they don't want to be freedom, to have freedom, unless those people na ayaw nilang maging malaya, hayaan mo sila. Hayaan mo si Lord. But when you choose na maging malaya ka, huwag ka nang bumalik ulit kung saan ka nakagapos noon. Because it is part of our testimony. No? Kung gusto mo ng payapa, huwag kang pumasok sa isang mali ulit na relasyon. Double dead ka nga nun. No? Para kang tawag niyan, kung inambalsa mo ulit, pinanggal ang mga organ mo. Parang patay ka na, pinatay ka pa ulit. Tama? Double dead. So wag kong ganon. No? Iyan po ay paalala sa atin ng Panginoon. No? Kapag pag-usapan po natin ang mga kasalanan at ginagawa natin hindi maganda. Kaya sabi dyan, mga maling nating pangunawa. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Tinitingnan, no, ang totoong matalino, tinitingnan niya what is been ahead, kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya. Hindi lang siya puro pakinig. Tayo na lang magdadamayan. Kasi pareho naman tayo, bro. No? Doon ka pumunta sa mga na-restore na. Ask counsel to those who are already restored by God. That they can be firm already. Na nakita mo na malaya sila, na masaya sila, natutuod na silang nakalaya. Ganun ang pamantayan. Ganun dapat ang pangunawa natin. When we take head of instruction and warning and counsel. No? Kung pumunta na sablay ang kanyang buhay. Galing ka sa broken family, pupunta ka rin doon sa mga hindi pa na-restore ang kanilang pamilya. How come? Anong may papayo niya sa'yo? Diba? Lalo ka lang masasaktan, lalo kang magbibiter. That's a reality. Kaya sabi dyan, all person, the next po, Katinen, 2 minutes na lang pala. All person authorized, believe. Kailangan maniwala ka, may pananampalataya ka. No? At yan, this is another sign of God for us, na habang tayo ay lumalakad at nang kumikilala sa Panginoon, no? Meron tayo dapat ng paniniwala sa Diyos na kayang gawin ng Lord ang hindi natin kaya. Hindi mo kayang makawala, hindi mo kayang marisolbahan ang lahat ng pagsubok, God can do. Hindi mo kayang i-transform ang buhay mo, God can do. No? Hindi ka kayang makapaglingkod sa Lord because of something na nagre-resist pa sa'yo or something that you cannot able to surrender, God can do. No? Kaya sabi dyan, sa langit, meron din pong mga signs si Lord. And all person has been authorized by God. Doon lamang sa mga sinulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Remember, church, no, that even in the Revelation, it's written there that God can able to block out your name kapag wala ka na sa tamang daan. Wala po tayo sa dating daan. Tayo po ay nasa tamang daan. Kapag wala ka na sa tamang linya ng puso, ng kondisyon mo, it is only matters of heart and your soul. It's not a matter of how you do to God, how you serve to God. It's a matter of your soul and your spirit and your heart.
Kaya sabi niyan, person that can come up in the presence of God has been unauthorized by God. Yung sabi diyan, constructing zone, no? You are kapatid, you are some of us is under construction of God. Notice, building up one another in love. Ito ang diniwan sa atin ng Panginoon, no? Na sabi ng Panginoon, di ba, love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Ganun mo, kung mahal mo ang kapatid mo, paalalahanan mo yan. Hindi mo siya ikukumport kahit nasa mali ang kanyang ginagawa. Minsan, ikaw na ang nakakakita, ikaw magsabi. Tama? Amen po ba? Ikaw ang kinukonvict ng Lord, ikaw ang magsabi. God is convicting you. Say it to them nicely. Safety gear required. Kailangan mo may safety. The full armor of God. Para hindi ka madali ng jablo. Sin, forgiven through Christ. Danger, don't stray from God's path. Pag may danger na, bumalik ka sa Panginoon. Believers working, isa na lang po, ito na po last. Caution, transformation in progress. Faith can move mountain. Watch for moving. God at work. Stop, give thanks for the cornerstone, and glory be to God. So yun po ang paalala sa atin ng Panginoon ngayon. In a short, in that message of the Lord, lagi po tayong magpaalalahanan, mga kapatid. Tayo po ay hindi tayo nabubuhay na mag-isa lamang. Hindi mo kakayanin kung walang magpapaalala sa iyo, kapatid. Hindi mo kakayanin kapag walang pastor na mag-aalaga sa iyo. Hindi mo kakayanin kung wala si sister at si kapatid, wala ang Panginoon sa iyo. Hindi mo kakayanin makawala. Kaya ang Lord, laging nagpapaalala sa atin, maging ang Panginoon ang umusap sa kanyang mga lingkod. And in dreams and vision, take head. Accept it and mag-ibahin mo ang ways mo, ways of your life. No, ang pamumuhay mo. Sa tingin na may pinapasabi sa iyo ng Lord na anak, parang nasa bingit ka ng kamatayan ang kaligtasan mo. Nasa bingit ng kamatayan ang kaluluwa mo. Then ask God's counsel kung paano kanya dadalhin sa tamang pamamaraan ng pamumuhay. Even to our behavior, to our character. Minsan, sa tingin mo tama gusto ko ganito Diba? Ako ang tama, ako nasusunod sa sarili ko. No. Sabi nga, you are not on your own. God owns you. Si Lord na ang nagmamay-ari sa'yo. Kaya palakpakan po natin